Okay, so dahil talo ang Hinebra ng Game 6, ibig sabihin, obviously, meron tayong Game 7. Unfortunately, kasi itong game na to yung Game 6, parang ano siya, yung alam mo yung talo lang, like, hindi, yes, pwede mong sisihin yung turnovers, yung nag-step up si Eram, RHJ 29 points, tapos 47% shooting, which is uncharacteristic kasi around low 30s ang shooting ni RHJ whole series, sa buong series na to so far. Parang ganun, talo lang talaga siya. So sa video to pag-usapan natin yung Game 7. Preview natin ano yung mga factors or yung mga feeling ko na kailangang ayusin or yung kung maayos man nila yung magiging malaking factor sa pagkapanalo nila sa Game 7. Pag-usapan na rin natin saglit yung Game 6 na very unfortunate kasi parang alam mo yung talo nga lang sila. Like, meron lang siguro mga 3 plays na nag-define sa laro na yun. Una yung 4-pointer ni ng Batak na nagrereklamo pa si Chot na foul. Pero pag tinignan mo sa replay, pagkatira ni Ray, kinalawit niya pa si Scotty na gano'n. Scotty diretso lang. Ginanon niya ang kamay niya. So, kung challenge nila yun, hindi counted yun. Offensive foul yun. Kung hindi rin na-shoot yun, rather, 3-point lead ng Hinebra going to the 4th quarter. Kakashoot lang ng 3 points ni Stephen Holtz. Nasa kanila momentum. Kasi simula ng 4th quarter ng Hinebra, as in patay yung 4th quarter nila eh. And then, isa siguro sa mga turnovers nila nun, live ball turnovers. Sa game to, 18 turnovers ang Hinebra. Na-convert ng TNT into 18 points from turnovers. So, again, first step ko dito, or first factor, is yung turnovers. Yes, maganda na umiikot yung bola kasi yes, injured si Justin Brownlee even though 90% siya from the field. 9 out of 10 3 points lang sinablay. Kaya medyo nakakatakot eh kasi kailan ulit magna 90% from the field yung Justin Brownlee na siyam lang yung daliri. Like parang alam mo yun. And again, another factor na kinakatakot ko for Game 7 sin TNT. According to our friend writer also from ESPN Philippines, si Miguel Caramoan. Maglilink ako ng gawa niya sa comments. Promise, di ko kakalimutan. Na ang TNT, every time makakashoot sila ng 10 3-pointer sa series na to, undefeated sila. So, Game 6, 10 3-pointer na na-shoot nila. 11 kung sasama mo yung 4-pointer. So, 11 out of 26 sila total. 3s and 4s. So, laking bagay nun. Kasi, you know, yung TNT very streaky team. Like, hindi mo alam kailan sila puputok. And kinakatakot ko, Game 7, biglang sasapian sila ng tsamba na mag-iinit si Pugoy ulit. Yung mga ganong klaseng bagay. And for Hinebra, again, may mga bagay na hindi mo na kaya makontrol, which is yung shooting ng TNT. Kung swerte talaga sila, swerte sila. Like, si Oftana, ang daming contested 3-pointers ng Game 6. Ano magagawa mo dun? Nag-contest ka na eh. So, siguro ang pwede mo kontrolin is yung paano ka naglalaro. Like in turnovers. Yes, maganda na umikot nga yung bola. Pero at the same time, we also have to be deliberate with our decisions. Kasi, napansin ko din na mas nag-triangle sila ng Game 6 compared sa mga previous games na mas ball screen heavy. Kung maaalala nyo, di ba meron doon alley-oop si Scotty kay Japet. Meron ding alley-oop si Maverick kay Japet. Lahat ng yun, galing yun sa ball screen. Galing sa empty side or galing sa spread. May drive doon si Scotty Thompson ng 4th quarter sa transition, 2 beses yon. Galing yun sa drag screen, spread pick, high ball screen, spread pick and roll. Pagdating ng triangle offense, ang nangyayari, ina-ISO nila si Brownlee sa high post, which they converted, naalala ko, 4 points last 90 seconds of the game. Pero di ba ganong ka-sustainable yon? Ganong kalayo ang dadalin ka ng ganong klaseng, you know, triangles not working. So more ball screen sana. And Troy Rosario is clearly hurt. Hindi 100% si Troy. Like, yes, Jamie, ang daming turnovers, ang daming, alam mo yun, kalokohan na ginagawa sa loob ng court. Minsan, parang sobrang erratic na ni Jamie. Pero, I think, okay ako na na kunin yun. Yung Jamie turnovers, Jamie brain farts. Kasi unpredictable si Jamie, hindi mo alam kailan puputok. Sayang naman, di ba, 24 minutes shot, 3 out of 10. Yes, hindi maganda yung shooting, pero he also grabbed 7 rebounds, had 5 assists. Tapos si Troy Rosario, 33 minutes, 6 points, 5 rebounds. So medyo invisible si Troy ng onte. So ako personally, I'd play Jamie Malonzo a little bit more. Siguro hindi naman abot ng 30 minutes. Siguro mga 28 man lang. And siguro yung minutes ni Troy na medyo hindi ganun ka meaningful, bigay na muna natin kay
Jamie. And si Maverick medyo nag-struggle siya ng Game 6. Syempre, wala na yung surprise factor. And si RJ sana, like, ang ganda laro ni RJ ng Game 6. 12 points, plus 4 nga siya. Walang turnover, 2 fouls though. Pero 5 out of 7 siya and he made big shots sa mga stretches na kailangan ng Hinebra ng basket. So, siguro kung kaya namang makapag-get away with it, pwede namang pasok si RJ pa. Siguro lang, feeling ko lang, yung mga Heruela minutes, dapat RJ minutes din yun. Pero yun. So, recap, meron akong, syempre, production value, umaangat. Pero hindi natin sobrang tataasan ng production value kasi, you know, hindi na wala na yung essence. So, ito, magsusulat ako ngayon. Okay, so mag-drawing na tayo ng flowchart. Okay, step 1. Step 1. Triangle, less or lessen. Then susunod, ball screens. More, diba? Ang reason ko dito, Scottie, sa buong laro, 4 assists lang si Scottie. ST. So, kumbaga, hindi naging factor si Scottie for the whole game. Bukod dun sa huling few minutes or sa fourth quarter kasama meron siyang 2 drive. Tsaka meron siyang 3-pointer to keep them within the game. So, parang for the whole game, medyo hindi ganun factor si Scottie bukod dun sa alley-oop niya kay Japet. Kasi they ran a lot of Justin Brownlee post-ups eh. Ang nangyayari kasi pag nilalagay mo sa JB sa poste, pangit naman ang sulat ko. Nilalagay mo sa JB sa poste, nakadraw ng 2 defenders, meron ngayong 3 versus 4. So you're putting yourself in an advantage. Pero ang tanong, yung 4 players ba na yon capable sila to create on their own? So doon na lumalabas ngayon na kailangan ng Hinebra, okay, like players like Jamie, Holt, Troy, Mav to create. Pero ang nangyayari, kagaya ng pinakita nila ng Game 6, they weren't able, to take advantage sa binibigay ng TNT na closeouts. So ako tatanungin mo, I'd give Scottie Thompson more opportunities to create opportunities, kumbaga, with the ball. So, tatakbuhan ko siya ng ball screens. Kumbaga, balance between guard play and Justin Brownlee doubles. Kasi parehas na yan, nakakapag-generate yan ng advantage. Pero yung advantage na yan, okay, may iba't ibang bagay na pinepresent. Pag JB, ang pinepresent niyan, shooters and closeouts, diba? Ang guard play naman, ang pinepresent nito, paint touch and Japet involvement. So kumbaga you also have to hindi pick your poison eh. You also have to figure out ano yung dapat kong gawin sa tamang panahon. Like for example, TNT loading up on JB, maybe it's time to let Scottie Thompson, magtimon and mag-create off the dribble. Kapag check ng TNT, like kung biniblitz nila, okay, which also gusto mo din yan kasi nakakapagdala ka ng 2 sa ball handler mo na defender, diba? Maybe if hindi ka nung ma-execute properly, maybe it's time to put JB sa high post, diba? Makapag-draw ka ng double team. Maybe doon mo may involve yung mga players like Holt, yung 3-point shooting niya, Jamie catch and shoot, diba? Or even, diba, yung mga dump off niya kay Troy sa ilalim. Kasi kumbaga, ito yung magdi-define sa buong team. Magiging effective lahat. Finding the balance between guard play and putting Justin Brownlee sa high post and drawing multiple defenders. So, I feel like magiging malaking factor yun for Game 7 for Hinebra. Kung paano naman figure out, diba? Like, ano ba kailangan kong gawin? Okay, fourth quarter, maybe for the first half, the fourth quarter, we have to let Scottie Thompson cook. And then sa second half ng fourth quarter, mag-generate na tayo ng JB double team para malibre na yung mga shooters. Diba? Give like players like Stephen Holt opportunities atakihin yung close out, Scottie Thompson atakihin yung close out, like kung si Maverick na doon atakihin yung close out. Pero kumbaga in between those situations meron kang guard play like Scottie Thompson, pick and roll, high ball screen, and then makakakuha ka pa rin naman ng open shots if mag-collapse yung defense from the outside or makakakuha ka ng involvement from Japet Aguilar, and they really don't have to force Japet Aguilar be
like, a trail big or a hub offensively, siya yung nag-hand-off. So, kumbaga, it's finding the balance. Kasi I feel like, nung Game 6, medyo nawala yung balance. Nung Game 6, parang mas napunta dito. Yan, sa JB, high post, drawing multiple defenders compared to, diba, the guard play. Which became a big factor din sa pagkapanalo nila ng games 4 and 5 kasi naging malaking factor din si Maverick, si Scottie Thompson, 'di ba? So, I feel like it's all about finding the balance for Game 7. Kasi Game 6, yes, talo sila, pero talo lang sila eh. Like, talo lang sila eh. It's all about, kumbaga, lilinisin mo lang yung lente mo. Refocus lang, recalibrate lang. You really don't have to reinvent the wheel for Barangay Ginebra. Kasi natalo ka lang kasi talo ka lang eh. Like, nag-turnover ka lang ng mga 3 beses na mas marami sa kung ano yung average mo, ganun. Eram, nag-decide na parang seryosohan na, ganun. RHJ, 29 points. So, kumbaga, it's all about recalibrating and figuring out how do I deal with this. Diba? Personally, like, hindi ko na makakontrol yung TNT eh. TNT na yan eh. Like, so shoot niya ng 10 3 points or less. So, anong gagawin ko sa team to be more efficient, to be more effective? Like, without, changing everything. Like, finding adjustments within the adjustments. So, yun lang naman ang aking preview. I feel like, ang hirap i-predict sinong mananalo kasi parehas na teams tricky, una sa lahat. Pangalawa, parehas na teams maalat din. Parehas hirap makashoot. Parehas na team elite defensively. So it's all about sino ang may chamba sa Game 7. Ang chamba ba nasa Ginebra or ang chamba ba nasa TNT? And I'm not downplaying kasi parehas na teams deserve it. Parehas na teams have played defense na sobrang talagang bigay todo. Si RSJ nga humahandusay pa sa sahig dahil tumama sa LED board. Justin Brownlee, siyam lang daliri. Scottie Thompson, walang katapusang, effort. Even though ang dami niya turnovers last game. Anyway, so kumbaga, yung Game 7, it's all about the things that kaya mong kontrolin as a team. Kasi yung mga bagay na hindi mo makakontrol, hindi mo na makakontrol eh. Kung TNT, biglang nag-10 3 points si Pugoy, ano magagawa natin? Kung Ginebra, biglang nag-init sino man, si Maverick kunyari, nag-20 points, or si RJ, nag-30. Si Jamie, nagpaulan na naman ng 3. Hindi mo makakontrol yun as TNT. So, it's all about what's within. Ano yung kaya mong gawin to min-max your performance. So, yun ang aking preview. Alam ko, medyo frustrating kasi, lahat kasi ang hirap ang hirap i-predict eh. Pero, ang kaya mo i-predict dito, yung mga bagay na, yung mga micro, hindi yung mga macro. Yung mga macro kasi ayan na yan, nakaset na yan eh. Game 7 na yan eh. Hindi na magbabago yan eh. So, ano yung mga maliliit na bagay? Kumbaga, saan ka titingin? Titingin ka ba sa JB high post? Titingin ka ba sa ball screen kay Scottie? Pag hinedge si Scottie, anong gagawin ko? Mga ganong klaseng bagay.